6:00 ng gabi, pauwi na siya. Siksikan sa jeep. Maingay. Mainit. Pagod na pagod ang katawan niya matapos ang buong araw na pagtatrabaho. Halos hindi na niya maramdaman ang paa niya. Pero kahit ganon, alam niyang pagdating sa bahay, hindi pa rin siya pwedeng magpahinga. Pagbukas pa lang niya ng pinto, bumungad agad ang kalat, mga laruan sa sahig, maruruming damit sa sofa, at plato sa mesa na hindi pa nahuhugasan. Huminga siya ng malalim, ibinaba ang bag, at walang kahit anong pahinga, dumiretso siya sa kusina, nagsaing, naghiwa ng ulam, naglinis ng mesa habang nagluluto. Sumisilip siya sa sala. Yung 2 anak niya, nag-aaway. "Hoy, tama na! Mag-aral na kayo!" Samantalang ang lalaking kasama niya sa bahay, nakahiga lang sa sofa, nakatutok sa cellphone, nagti-TikTok, walang pakialam, parang wala siyang nakikitang pagod. "Uy, nakalimutan mong bayaran yung kuryente." "May notice na," sabi nito. Hindi man lang tumingin, hindi man lang tumayo. Napahinto siya sandali, tumingin sa kanya, pero wala siyang sinabi. Bumalik siya sa pagluluto. Ilang minuto pa, nilapag niya ang pagkain sa mesa. "Ingat, mainit pa," sabi niya. Sumilip yung lalaki. Sumimangot. "Asan ang kutsara? Paano ko kakainin to?" Tahimik lang siya. At parang ang dami mo nang nakakalimutan ngayon na dagdag pa nito. Doon na siya napuno. Hindi siya gumalaw. Hindi siya pumunta sa kusina. Tumayo lang siya. Tahimik. Dahan-dahan niyang hinubad ang apron niya at hinayaan itong mahulog sa sahig. "Kunin mo. Mabigat. Diretso. Walang pakiusap." Napatigil yung lalaki. "Ano bang problema mo?" tanong nito. Tumingin siya. Diretso sa mata. "Ano bang problema ko?" sagot niya. "Maghapon akong nagtatrabaho. Pag-uwi ko, ako pa rin ang gumagawa ng lahat. Tinuturuan ko yung mga anak natin kumain, magbihis, mag-aral. Hindi ako nag-asawa para magpalaki ng isa pang bata." Tahimik ang buong bahay. Hindi gumagalaw yung lalaki. "Hindi mo ako nanay. Hindi mo ako katulong. Asawa mo ako. Pareho tayong pagod. Pareho tayong nagtatrabaho. Pero bakit pag uwi natin, ako lang ang kumikilos?" Walang sagot. Ang kasal, hindi ganyan. Hindi pwedeng isa lang ang kumikilos, tapos yung isa nakahiga lang. Kung gusto mo nang mag-aasikaso sa'yo, bumalik ka sa nanay mo. Ang kailangan ko dito, lalaking marunong tumayo sa sarili niya. Hindi yung pabigat. Tahimik. Walang sumagot. Walang umimik. At nung gabing yon, sa sofa natulog yung lalaki. Walang nag-abot ng kumot. Walang nagtanong kung okay lang siya. At sa unang pagkakataon, kinailangan niyang tumayo para kumuha ng sariling tubig. Sa bahay na yon, may nagbago. Hindi agad, hindi madali, pero may nagising. Kasi minsan, kailangan mong magsalita para marinig ka. Kailangan mong tumigil para mapansin ka. At kailangan mong ipaalala na ang babae hindi ginawa para tiisin ang lahat. Ang tunay na partner, hindi pabigat, kundi katuwang sa bawat laban ng buhay. Ang totoong lalaki, hindi yung tumutulong lang sa bahay, kundi yung marunong managot sa sarili niyang papel. Dahil ang pamilya, hindi binubuo ng isang taong nagdadala ng lahat, kundi ng 2 taong sabay lumalaban. Hindi sukatan ng pagmamahal ang pananahimik sa pagod. At hindi rin sukatan ng pagiging mabuting asawa ang pagtitiis sa lahat ng responsibilidad mag-isa. Ang relasyon ay hindi dapat pinapasan ng iisa. Ito ay binubuo ng 2 taong marunong umunawa, magbigay at managot. Kapag ang isa ay laging nagbibigay at ang isa ay laging tumatanggap, hindi na iyon pagmamahalan, kundi pagkapagod. May mga babae na nasanay na lang sa ganitong sitwasyon na kahit ubos na, tuloy pa rin. Kahit pagod na, hindi pa rin humihinto. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil walang tumutulong. Pero tandaan mo, hindi ka ginawa para ubusin ang sarili mo para sa iba. Hindi ka ginawa para maging katulong sa sarili mong tahanan. Ginawa ka para maging katuwang. Katuwang sa responsibilidad,
katuwang sa pagpapasya, katuwang sa bawat laban ng buhay, at ang tunay na lalaki. Hindi yung naghihintay na pagsilbihan, kundi yung kusang tumatayo para tumulong. Hindi siya tumutulong dahil pinagsabihan, kundi dahil alam niya na responsibilidad niya yon. Kasi ang pamilya, hindi tungkol sa kung sino ang mas pagod, kundi kung paano ninyo pinapagaan ang bigat ng isa't isa. Kung mahal ka ng isang tao, hindi ka niya hahayaang mapagod mag-isa. Hindi ka niya hahayaang mabigatan habang siya ay nagpapahinga. At kung dumating sa punto na kailangan mo nang magsalita, huwag kang matakot. Dahil minsan, ang katahimikan, ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang pag-abuso, at ang pagsasalita, ang simula ng pagbabago. Efeso 5:25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia at ibinigay niya ang kanyang sarili para rito. Ang tunay na pagmamahal, hindi lang salita. Ito ay pagkilos, paninindigan, at pagdadala ng responsibilidad magkasama. Gusto mo bang makasave sa binibili mo? Bumisita sa Smart Save to Shop. Link nasa comment section. Kung nagustuhan mo ang video, mag-like, comment, at share. Malaking tulong ito sa amin. Sundan mo rin kami para updated sa bagong videos. Forever bless. God bless. Ingat lagi.